And we are CFL. We are for family. CFL. Got to fight for life. CFL. Catholics for family and life. Tonight we are so blessed with a great speaker. He joined the community on 1998. 31 years married to Sister Jem with 5 children. 1 is married. His service in our community, COT, FFC, and a lead coordinator in Cavite. A warm welcome, Brother Tetet Pineda. And we are CFL. We are for family. CFL. So, magandang gabi po sa inyo lahat. God is good. All the time. Ayun. Di ba? Ang kanta po natin kanina, how great is our God. Indeed, ang Panginoon natin ay napakadakila. No? He's so great, so loving, and so generous. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin is shining in giving. Okay? Tinitingnan ko po kayo lahat ngayong gabi. Nagulat ba kayo hindi pare yung nandito sa harap? Well, ang totoo po niyan, sinubukan ko pong magpare, pero hindi ako tinanggap. Alam niyo po, ang Panginoon, iba yung plano eh. Palagay ko po, hindi nakita sa akin ang bokasyon na maging pare, pero ang bokasyon ko po ay maging asawa ng kaisa-isang si Jem. Okay. So, siguro po balik tanaw na yun, no? Naalala po ba ninyo yung pinag-usapan natin sa conference? How are we to shine in giving? Pero ang kadugtong po nito, ano po ba yung theme natin for the year? What is our theme for the year? Meron pong yung iba sa atin nakasuot ng t-shirt, oh. Ano po theme natin this year? Let your light shine. Yung ating theme for the year, let your light shine, may connection po sa ating pag-uusapan ngayon, how to shine in giving. Noong ating po pinag-usapan yung pagiging tanglaw, pagiging ilaw, para tayo po'y patuloy na nag-shine. Ito po ay galing sa verse na ito, Matthew 5:16. Ito po yung inspirasyon ng ating mga leaders, kaya ito po yung napili na theme for 2024. Basahin po natin together. Sorry po. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tignan po natin, himayin lang natin ng konti. Paano po ba tayo mag-shine? Ang importante po dito, we shine for others. Consistent po ito, loving God and loving others. So tayo po ay tinawag sa community natin this year that we be light and to shine for others. At ano po dapat natin gawin to shine? Ang sabi po dyan, maliwanag, we have to do good deeds. Mga mabuting gawa. At ang mabuting gawa na yan, mga kapatid, will glorify our Father in heaven. So, kapag tayo pala'y gumawa ng mabuting gawa, nagbibigay pala tayo ng kadakilaan sa ating amang nasa langit. Ang CFL po, brothers and sisters, is missionary and evangelistic. Ano pong ibig sabihin ng missionary and evangelistic? Tayo po ay tinawag ng Panginoon, pinili tayo na ipahayag at ikalat ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Ang totoo po niyan, we are already in many countries around the world. Ano po? At ang dala natin, habang tayo nagmimisyon, ang salita ng Diyos. Kaya tayo po sa CFL, ang mission natin, number 1 mission, is share the Word of God. Ibahagi daw po natin ang salita ng Panginoong Diyos. And
in evangelization, mga brothers and sisters, we are actually doing good deeds to glorify our Father in heaven. So sa tuwi-tuwinang tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo po pala ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos Amang nasa langit. Minsan po may isang member tayo, isang kapatid natin na sabi sa akin, "Brother, pasensya ka na, hindi naman kasi ako marunong magsalita sa harap. Pinanganak akong mahiyain." Alam niyo po, brothers and sisters, we do not even have to speak about God's words. Ang importante po, isabuhay natin. By living the Word of God, tayo po ay nakapag-evangelize na sa ibang tao dahil nakikita nila ang kabutihan ng Diyos sa atin. And so, when we share the Word of God, ang pwede po natin gawin ay isabuhay natin ang salita ng Diyos. Then, magmamanifest po sa atin yung kinang, yung liwanag, yung tanglaw na hinahanap natin para magawa po natin yung theme natin for the year, that we will shine. Are you ready to shine, brothers and sisters? Ba, parang doon lang ang narinig ko, Are we ready to shine? Ayun, no? And then also, for us to shine, for us to do good deeds, for us to evangelize, ang dami po nating mga formation tracks. Lahat po yan, by the guidance of the Holy Spirit, yung ating Faith Formation Center, incidentally headed by Brother Pancho, nandito po siya sa harap. Inspired by the Holy Spirit, nagawa po natin lahat ng mga formation tracks na ito. We have the BFF, we have the MIH, and then the gift series. At meron din po tayo tinatawag na family road trip at ang dami pang iba, including mga formation tracks for our family ministries katulad po ng Damascus Road Experience para sa ating youth. And so, brothers and sisters, when we are involved sa mga ganitong activities, we are doing good deeds to glorify the Lord. And at the same time, we are able to evangelize. Evangelize, kasi po ito po yung paraan natin para tayo ay magningning at maging tanglaw para sa iba. And then, ito pa po ang isang bagay na dapat nating ginagawa as Catholics and as members of this community. Part of the good deeds that we can do is to share our 3 T's. Okay? Sino pong may time dito? Taas ang kamay. Sino ang may time dito? Taas ang kamay. Di ba? May time tayo lahat. I'm sure. Di ba? Sino dito ang may talent? Sino may talent? Oh, shy naman ng iba, no? Ganito po talaga tayo. Pag tinanong, sino marunong kumanta? Ayaw, ganun, no? Pero pag nahawakan na yung mic, ayaw nang ibigay. Ayaw nang isole. Di ba? Kasi, these are God-given gifts. Brothers, sisters, nung gumising tayo, nagkamulat tayo, may oras na tayo, may talento na tayo. Amen? And now, the next question, sino may treasure? Sino ang may treasure dito ngayong gabi? Ako lang? Ako lang ang nakataas? Nagtigilan no? Ano po bang treasure natin? Ano po ang kasama sa ating yaman? Anong mga yaman natin sa buhay? We have good health. Na tayo ngayon ay malusog, that is a treasure. Amen? Na tayo ay humihinga ngayon, na tayo ay buhay, that is a treasure. Amen? Ang dami pong hindi na nagising kaninang umaga. Di mo ba? Na tayo ay may asawa, tayo ay may pamilya, tayo ay mayroon pang magulang, that is treasure. Because many people around us, wala po sila niyan. Amen? Parang tulog na po kayo, Okay po, para magising kayo. Pag sinabi kong amen, ang sagot po ninyo, yehey, pero may taas ang kamay. Okay? Amen! O, tingnan ninyo. Alam niyo, pag nagtataas ng kamay, may power talaga . Ha? Amen? Yehey! Okay.
Now, ang sabi natin, ibahagi natin ang ating 3 T's. And we are ready to share. We are always ready to share. But, by nature, brothers and sisters, yung ating pagbibigay, pag-share ng ating treasure, yan po ang pinakamahirap sa atin na gawin. Amen to that? Amen. Nahihiyang mag-yehey eh. Naghihiyang mag-yehey ba? Yun po yung pinakamahirap nating i-share at ibigay. Bakit? Kanina sabi ko, nung pinanganak tayo, may oras na. Nung pinanganak tayo, may talento na. Pero nung pinanganak tayo, wala pa tayong hanap buhay. Wala tayong pinagkakakitaan. At ito ang 3 dahilan kung bakit nahihirapan tayo magbahagi. Una, pinakamahalaga ito sa buhay natin, ang ating treasure. Pangalawa, pinagsikapan natin para tayo magkaroon ng treasure. At pangalawa, ito po ang kailangan talaga natin sa buhay. Without treasure, hindi po natin masusustain ang buhay na binigay ng Diyos. Amen? Good health? Kung wala tayong treasure ng good health, how can we sustain the good health sa buhay natin? Dapat pagsikapan natin na patuloy na maganda ang ating kalusugan. Pinaghihirapan, pinagsisikapan. Amen? Lalong-lalo na po yung ating pinaghirapan at pinagsikapan na kabuhayan. Kaya, medyo mabigat po nating i-share yan sa iba. Netflix. Ang dami nating oras, ang dami nating panahon na ilalagay dyan sa panunood ng telenovela. Sino po dito nanonood ng Can't Buy Me Love? O, di ba? Medyo nahiya. Medyo nahiya eh. Medyo nahiya. Queen of Tears. Netflix. Oh, di ba? Alam niyo po, nakikita ko kay lahat dito eh, no? Sabi ko, Queen of Tears, dito lang po sa gilid, no? Ayaw magtaas. Di ba? But we spend a lot of time with family, with friends, doing all of this. Nanonood tayo and share that time. Kasi, we know, time we can share anytime. You know? At kapag may programs, kahit sa ating community, pag may program, sino pwede kumanta? Sino pwede sumayaw? Lahat sumasayaw, lahat kumakanta. Kasi it's so easy to share our talents. Yung pagkanta, lahat ng ito, ang dali natin ibigay. But then, brothers and sisters, suddenly, when it comes to our treasure na pinakamahalaga sa atin, ang treasure na napaka-importante at pinaghirapan natin, parang hirap tayo magbahagi. Lalong-lalo na when it comes to fundraising, cash donations, love offering, and most importantly, our first fruits. From the very beginning po ng community natin, we have been talking about first fruits. Pero kapag ganito na po ang pinag-uusapan, ang mga bulsa natin ay mababaw. Sobrang babaw, wala po tayong madukot. How I wish and pray na mapuno natin as a community yung kaban ng CFL. Bakit? Katulad po ng mga ilaw na nagniningning sa likod, tayo pong lahat magniningning at iilaw tulad ng mga yan. And then, we give glory to God, our Father in heaven. Amen! Amen! Yehey! Di ba? We have to say yehey to that because we give God the glory that He deserves. Sabi natin, how great is our God. Di po ba? Tamang-tama po yung kanta natin. Let me bring back to you sa book of Genesis. Natatandaan po ba natin si Cain and Abel? Okay? Si Cain, nung lumaki na sila, si Cain po ay naging farmer. He was tilling the land, cultivating the land at nagtanim. Si Abel, naging tagapangalaga siya ng mga hayop. Nakasulat po sa Bible, flocks. So, ina-assume natin, mga tupa ito. And then one day, nag-alay po sila ng sabay.
Sa scriptures po, walang sinasabi na may binigay na kondisyon ng Diyos sa kanila. Basta sila nag-alay. Okay? Si Cain, nag-alay po siya ng fruit of the ground. Bunga daw ng lupa niya. At hindi rin po sinabi kung anong prutas, kung anong bunga. At hindi rin sinabi kung ito daw ay hinog, bulok, o sariwa. Wala pong sinasabi. Basta nag-alay siya ng bunga ng kanyang lupa. At si Abel, ang kanya pong inoffer naman, firstborn and fatty portions of his flock. Firstborn, mga panganay ng kanyang mga alagang hayop. At yung matataba, fatty portions. At sino po nagningning sa mata ng Diyos? Yung kay Abel o yung kay Cain? Kay Abel. Nagningning ang mga mata at binigyan ng pabor, ng merito, si Abel dahil mas magandang binigay without any conditions. Kaya po mag-focus tayo sa salitang firstborn and first fruits. Unang bunga. Yan po yung inaasahan sa atin ng Panginoon para magdingning din ang mata niya sa ating lahat. And now, would you like to shine like Abel? Parang doon lang ngayon, doon lang sa likod ngayon ng lagyan, yes. Would you like to shine like Abel? Yes. Bakit? Abel was given the favor, pabor, merito, reward. But because of the inggit, but inggit ni Cain, alam na po natin kung ano nangyari. Di po ba? But what is important is, si Abel was favored by God. Sabi natin, yes. Pero sa totoo po, kung titignan natin ang kalagayan natin pagdating sa first fruits, we fail miserably. Marami po sa atin ang hindi po nalalampasan yung takot na mag-share nung pinaghirapan at kabuhayan na atin talagang tinrabaho para tayo magkaroon ng pagtustos araw-araw. But we fail. Question, why don't we give first fruits regularly? Top 5 answers on the board. The survey said, Number 5, nagbibigay naman kami sa mas eh. I offer this pag-offertory. Naglalaglag kami dyan. That's enough. Okay? Mga kapatid, hindi ko kayo pipigilan kung nagbibigay kayo ng munting alay sa simbahan during Mass. Because for us, in CFL, Catholics even, the Holy Eucharist is very important. In fact, sinasabi natin, CFL is anchored in the Holy Eucharist. Amen? So, amen? Hey. Oh, iba na yung sagot na. Amen. Iba na, no? Okay. Ang importante po, sumasagot kayo. So, hindi ko po kayo pipigilan if you give so much sa ating misa. Because I know, sa misa po, we get our spiritual nourishment. We receive God's Word in the liturgy of the Word, and we receive the body and blood of Christ in the liturgy of the Eucharist. And so we offer, dahil we are nourished spiritually. But then again, brothers and sisters ulit, we are called, we are chosen, and we are sent. Kakaiba po tayo lahat sa mga nagsisibang kasabay natin. Kasi katangi-tangi po tayo bilang members ng CFL. And in CFL, likewise, we receive our own spiritual nutrition. Pinaghihirapan po ng FFC yan. Can you believe? Lahat ng mga teaching tracks na yon, formation tracks, we were nourished. Tama po ba? Nung nag-attend tayo ng BFF, we were nourished. Kahit alam na natin yan, nanumbalik yung ating renewal, kumbaga, no? Renewal sa ating commitment sa ating Panginoon. Household topics. Just like our church,
Universal. Kahit saan po kayo umattend ng household meeting, iisa pong pinag-uusapan nating household topic. Isn't that very church and Catholic? Amen? Yeah! Di po ba? So, sa ating community, wala man tayong communion like what we have in the Holy Eucharist, meron tayong community. Alam niyo po ba, in the early years ng mga unang Christian communities, what they do? Lahat ng ari-arian nila, they sell. At kung ano po ang kanilang kikitain doon, they donate to the community. At ang mga leaders, they distribute according to their needs, according to the labor of every member in the community. And that is what we have to do here, brothers and sisters. Because that's our model. That's our pattern na dapat nating sundin. Number 4 answer. We're just new members. Pwede ko po bang malaman kung sinong bagong members dito? Gumraduate ng BFF January to May this year. Tayo po kayo lahat. Please, tayo po kayo. Gumraduate ng January to May. Palakpakan po natin. Sa chapter ni Brother Eric. Silang lahat. Palakpakan natin. Mga kapatid, we would like to honor you kasi like everyone here, tinawag kayo at tumugon kayo sa tawag ng Panginoon. Amen? Amen. But to everybody here, gusto ko po sanang paalala sa inyo. Nung tayo gumraduate ng BFF, meron tayong covenant card. And in that covenant card, 3 sections yan, on personal holiness, commitment to the family, and commitment to the community. Ano pong sinasabi sa commitment to the community? Give regularly my time, my talent, my finances to sustain the mission of the community. So are we doing that? It's a covenant. Ano po ba yung covenant? Pag tinagalog ninyo, ano po ba ang Tagalog ng covenant? Pakikipagtipan. Ha? Sino po dito ang dating tawag sa girlfriend? Uy, katipan ko yan. Di ba? Di ba? Yung mga sinauna, katipan ko to. Ibig sabihin, you are in love with him or her at meron kayong agreement between the two of you. So brothers, sisters, again, meron tayong commitment, meron tayong covenant to share all these treaties, especially our first fruits. Number 3 answer on the board. What is it for? Para saan ba yung first fruits? Ba't tayo kailangan magbigay? Sino po umattend ng conference nung Baguio? I'm sure yung mga naka-t-shirt, di po ba? Magkano po registration natin sa Baguio? Mga 1,200. Okay, 1,200. Magkano po ang binayad natin sa venue? Nasa Baguio tayo pero naka-aircon. Ha? Magkano pong binayad natin? I'm referring to the community, kasi siya po magbabayad niyan eh. Magkano pong binayad natin sa sound system, LED na napakalaki? Magkano po binayad natin doon? Magkano po binayad natin sa pagkain natin? 4 na beses, all buffet. Yung hindi nakakain, may take out pa. Kasi hindi na pwede magstay. Binalot. But yet, we paid 1,200. Kasya po ba yung 1,200 sa lahat ng yon? Hindi. It is subsidized by the community. Kung wala po tayong pondo na nanggagaling lang sa ating first fruits, wala na po tayong conference. Hanggang dito na lang tayo sa OLCP. At puro ako na lang po magsasalita kasi wala akong stipend. You know? Kasi po ang stipend ko galing sa Diyos. Amen? Yes! Huh? So that's the point, brothers and sisters, no? Marami tayong pagkakagastusan. Ang dami pang iba na hindi natin naiisip. Ang income po ng community natin is all coming from our tithes. Maybe we have scholarship program, marami tayo, but there are other activities intended for that. But for our mission, it's all about first fruits.
Number 2 answer on the board. Okay? Wala kaming budget. Wala kaming budget, bro. Pakita ko man sa iyo ang aking kinikita everyday, wala na po talaga akong masishare dyan sa ating first fruits. That's a reality, di po ba? Tama po? Is that a reality sa ating lahat? When we look at our income, nakikita natin, oh my God, may gulay, hindi na kasya. Puro gulay na kinakain ko. Hindi na ako makakain ng karne kasi hindi nga kasya. Kaso lang po, ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Wala tayong budget para tayo'y kuminang sa mata ng Diyos. Pero may budget po tayo para sa ibang bagay. Food, clothing, shelter, basic needs, syempre, dapat mo tustusan yan. Pero load. Yung monthly plan mo, 2,000 pesos a month. 3,000 even sa iba. Maglo-load ka 90 pesos a week. Baka naman po, masyado tayong gustong connected sa social media. Gusto natin mag-TikTok, gusto natin mag-FB, gusto natin manood ng YouTube, Netflix even sa ating load. That's all right. Pero if we're not able to do our commitment, our covenant with God even, baka magtingin po tayo dito sa apat nito kung saan tayo pwedeng kumuha ng konti. Halimbawa, pantalon ko, faded, butas-butas. Uso naman po yan ngayon, faded and tattered. 1,200 ang bibili ka ng bagong pantalon, huwag ka na munang bumili ngayon. Magbigay ka 100 every month and that's 1,200. Would you agree? Amen? Kailangan lang po natin isipin kung saan tayo pwedeng kumuha para unahin natin ang para sa Panginoon. Amen? Parang umihina yung yay. Okay? Bisyo. Naninigarilyo, umiinom ng alak. Bawal ba? Hindi. Pero ako, I would say, yung paninigarilyo is bawal. Kasi even Christ, during their meetings with His disciples, inom lang po ako konti, O di po ba, napaka-bless ko? Binibigay ba ako tubig ng aking asawa? Yay! Okay. Even Christ, umiinom siya . Di po ba lagi siyang may wine? That's all right. Pero kung ito pong nasa bulsa nyo, ang natitira na lang, at ibibili pa ninyo ng pang-inom nyo, huwag na. Di po ba? Minsan may nagsabi sa akin, Brad, wala naman nakasulat sa Bible na bawal uminom, bawal manigarilyo. Oh yeah, I will agree siguro. But then, in the Bible, it's very clear, the body is the temple of the Holy Spirit. Now, kung ang Holy Spirit po ay mananahan sa katawan na puro usok, na puro alcohol ang dugo, matutuwa po ba ang Holy Spirit? Hindi po ba? Paano po? Ibang espiritu ang nasa katawan natin. Entertainment, manood ng sine, napakamahal, tong-its, labas ka ng bahay, tong-its ka ng konti, di po ba? All of these things, may konti tayong nalalaan from whatever income na meron tayo. And, top 1 answer on the board, not our priority. No commitment. At ang sasabihin na lang natin kay Lord, sorry Lord, hindi po talaga kami makapagbibigay. So it's a matter of commitment. Asan po yung ating ipinangako, in the covenant card natin na maliwanag na sinulat doon? Talent, time, and our treasure. Ito po, lagi po natin itong naririnig. Parable of the Talents from Matthew 25:14-30. Ano po yung kwento nito? Yung amo, aalis, tinawag yung tatlong manggagawa niya. Yung isa, binigyan niya ng isang, sabihin natin, isang $100. Yung isa, binigyan siya ng
200 piso at yung isa binigyan ng 500 piso. Sabi niya, kayo nang bahala dyan. Sa pagbalik ko, gusto ko may papakita kayong pagunlad dahil sa mga binigay ko. Madaling salita, yung may 500, negosyo, kumita ng 5 pa. Yung 3, negosyo, whatever na ginawa niya, kumita pa ng 3 pa. Pero yung isa, sabi niya, natatakot ako dito sa amo na to. Lahat ng harvest, hindi naman siya nag-harvest, pero sa kanya napupunta, hindi ko ito gagalawin. Para pagbalik niya, bibigay ko ulit itong 100 ko. So, ganoon na nga. Pagbalik ni Pastor, pagbalik na may-ari ng lupa, tinawag yung kanyang manggagawa, Amo, yung 500 ko, 1,000 na. Well done, my good and faithful servant. Yung isa, 3, naging 6 na. Well done, my good and faithful servant. Yung isa, Amo, eto siya, isa pa din, Hindi ko ginalaw, pero I am sure, eto siya, binalik ko sa'yo. Ayos, hindi siya nadumihan. Natuwa ba si Amo? Pinagalitan siya. Yung isang nasa kanyang daan, sabi niya, 100, ibigay nyo doon sa may 10 na. At ikulong nyo yan. Ano po ba yung lesson dito? Tamang pangangasiwa. Lahat po ng meron tayo, naniniwala tayo na galing sa Diyos. Amen? Alam natin yun eh. Everything comes from God. Whatever we have, whatever we are today, comes from God. It's all because of God. Pangangasiwa. So ano po yung lesson dito sa ating parable? Ang lesson po dito, meron pong merit, merong reward for the good and faithful servant. That's why I like us to focus on the highlight of this parable. Ano po ang sabi niya? For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. Whatever your treasure, good health, family relationship, or even money or finances. He will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Anong konteksto po nito? Pangangasiwa. Yung maayos mangasiwa, bibigyan pa. Yung tamad pangasiwaan at walang pagbibigay ng importansya sa binigay ng Diyos sa kanya, mawawalan pa. That is the lesson of the parable. Alam natin yung salitang grace. Meron po ba dito pangalan Grace? Wala po si Tita Grace Villari. May nagtaas po ng kamay doon sa likod. Grace ang pangalan. Ano po yung grace? Grace is a blessing na binigay sa atin ng Diyos even if we do not deserve it. Kahit hindi tayo karapat-dapat, binibigyan tayo ng grasya ng Diyos. We are undeserving, pero may grasyang binibigay. And then, kanina pinag-usapan natin yung meritong binigay dun sa maburunong mga siwa. Merit is given to us on top of the grace because we deserve. Yun po yung pinagkaiba dun. Maliban sa grasya, mayroon pang ibibigay sa atin ng merits or reward. Because we are deserving. Karapat-dapat tayong tumanggap ng merito na yon. Please allow me to share part of our life, ni Jem. I had a good job, earning enough for the family, for a growing family like ours. Nagbibigay kami during the first years of our membership sa community. And then suddenly, I got into a business. The business is good, but at the wrong time. Dahil ito po yung crisis noong 2009 hanggang mga 2011, 2012. At nagkautang-utang po kami. I was just sharing this to nung household namin last time with Brother Chito. Sad po kami.
Would you believe? Ito po lagi ang nakukwento ko. From our home, dito lang po yan sa kanto, papuntang sa Sea Oil sa Tandang Sora. Yun yung Sea Oil sa may Tandang Sora, may tulay, di ba? Dahil wala po kaming pera. Dinadrive po yung sasakyan namin na walang gas. Kaya pag akyat ng tulay, bago Sea Oil, namatay. Namatay na yung sasakyan namin. At diesel po, kailangan mo pang i-bleed. And yet, brothers and sisters, God is good. Even during that time, God sent us people, even brothers and sisters in the community, brothers and sisters by blood, pinapunta sa amin ng Panginoon para tulungan kami makaraos. Pero still it was not enough. Ang laki ng pagkakautang. And then suddenly, na-realize namin, hindi nga tayo deserving. We have grace. Why don't we look for the merit? And so slowly, unti-unti, nagbigay na kami ulit. And I'm telling you, brothers and sisters, we are witness to this. Just like many of us are witnesses of God's grace and merit. Unti-unti kami nagbigay, unti-unting umaganda rin ang kabuhayan namin. Lumaki ng konti, dinagdagan pa namin ng konti. And then we got the merit. Napag-graduate namin lahat yung mga anak namin. 3 sa kanila, nag-UP, walang tuition fee. Di mo ba? That's the merit. On top of the grace, for us to go through yung aming pinaghirapan or aming kahirapan, binigyan kami ng merito because we started to give again. Bakit hindi kami nagbigay? Dahil hindi kaya? Actually, kaya naman eh. Nahihiya ako. Nahihiya ako dahil dati ganito binibigay ko. Ngayon, magbibigay ba tayo? 50 pesos lang, wag na lang. That is what I got wrong, brothers and sisters. Hindi po yun eh. It is in giving that we receive. This statement is attributed kay St. Francis of Assisi. Magbigay ka at tatanggap ka. And we cannot outgive the Lord. Bigyan mo siya ng 10, bibigyan ka niya ng 15 or even 20. That, I tell you, brothers and sisters, maniwala kayo doon. Ito po yung pinangahawakan ko at gusto kong panghawakan nyo rin, mga kapatid. God's promise. Malakay, chapter 3, verse 10. English yan. Gusto ko basahin natin yung Tagalog. Dahil mas tagos sa puso. Malakayas, 3 Gs. Okay? Pwede ba nating basahin ito ng dahan-dahan? Sabay-sabay tayo. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. God's words. We know that God is faithful. God is generous. Hindi man niya kayang gawin ito sa atin. But then again, mayroon siyang hinihingi sa atin. To many of us, it's a big challenge. Malaking hamon na hindi natin kayang gawin. But here it is. Alam niyo, ang Malakay is from the Old Testament. Pag binasa ninyo ang Old Testament, ang daming nakasulat dyan, do not put Yahweh or God into the test. Huwag niyong susubukin ng Panginoon. Bawal. And yet, God mismo, in the Old Testament, ang sabi niya, subukin niyo ako dito. Try me. Test me. Ha? Pero wala tayong tapang. Wala tayong tapang na subukin ng Panginoon. Samantalang sinasabi niya, subukin niyo ako at bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pero alam ng Panginoon, talaga naman mahirap magbigay ng ikapo, di ba? That's our first fruits eh. Ikapo, 10 bahagi ng ating kinikita. Alam na ng Panginoon, mahihirapan tayo. Kaya in the New Testament, okay, ang sabi niya, ito lang ang dapat ninyong gawin. Each one. Bawat isa sa inyo.
Kailangan determinado kayo magbigay kung magkano, kailan at paano. We have to be determined. Pangalawa, bigay niyo ito na walang kalungkutan sa puso at ibigay ninyo ito dahil hindi kayo napipilitan ng inyong mga leaders, kundi bukal sa ating puso, bukal sa ating kalooban. Dahil sabi ng Panginoon, mahal niya ang nagbibigay ng may pusong nagagalak. God loves a cheerful giver. Mababasa na po natin yan sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. And that is the New Testament. Tinutulungan pa nga tayo ng Diyos eh. Sige, wag ng 10, 1/10, wag ng ikapo. You know? Basta bukal sa puso mo. You know? Okay na yan sa akin. So, we just have to determine kung magkano kaya nating ibigay. Mahirap? Yehey! Siguro tatanungin nyo, how? Simple arithmetic. Pagdating po ng kinita natin, arawan tayo, kinsenas tayo, lingguhan, o hindi steady. Walang stable na trabaho. Pag dumating, tanggalin na po ninyo ang gusto ninyong ibigay na first fruits. Regardless of the amount. Dahil hindi po tinitingnan ng ating Panginoon yung halaga na ibibigay natin. Dahil ang mahalaga sa Panginoon, binibigay natin ng bukal sa ating puso. Okay? Tabi na rin ninyo yung savings. Yan po yung merito. At ang natira, yun ang panggastos. Parang may naririnig ako, tama ba ako, bro? Savings, bro? Kulang nga po eh. Paano pa kami magkaka-savings? That is the merit. Yan po yung merito na hindi pa natin nakikita. Kasi sabi ng Panginoon, subukin niyo ako dyan. And we tested God. Hindi niya kami pinabayaan. Ito po yung susi dyan eh. Okay? Ito po yung susi dyan sa ating pinag-uusapan kanina pa. Matthew 6:33. Kinakanta po natin to sa misa, di po ba? This is taken from King James Version. Kantayin nga po natin. Ha? Alam po ba yung kanta? Okay, kantayin natin ha. 1, 2, 3, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Praise the Lord! Imagine nyo, we are ending that verse with Alleluia because gagawin ng Panginoon ang pangako niya. Added unto you. Merito. That is will be your savings. Mas you will be surprised. Biglang, aba, may sobra pa. Because God is good. God is good. And all the time, ito po ang panahon, brothers and sisters, para i-test natin yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon, at ito na rin po ang panahon para subukin natin ang Panginoon kung gaano naman siya katapat sa atin, kung gaano katapat siya sa pangako sa atin. Amen! I am sure marami dito ang pwedeng mag-witness, magbigay ng pagpapatotoo sa sinasabi natin, no? Totoo ba na merong merit at magkakaroon ka pa ng savings? Well, meron po magpapatotoo sa atin. Tatawagin ko na po ngayon si Sister Marlene Lacabe. Member po siya ng chapter ni na Brother Eric sa Bagong Silangan. Palakpakan po natin siya. Good evening po, dear brothers and sisters. Ako po si Sister Marlene Lacabe from Cluster 5, from Brother Joel and Sister Edna de la Cruz. And chapter Bagong Silangan, headed by Brother Eric and Sister Nida de los Reyes. Nag-join po ako sa community year 2015.
So that was November 29, 2015, to be exact. Isa po akong maidens. Sa maidens ministry po ako, isa po akong household head. And at the same time, single parent sa 4 na mga anak. So, throwback lang po tayo ng konti. Naghiwalay po kami ng father ng mga anak ko, 2004. So, since then, ako na lang po ang bumuhay sa 4 kong mga anak. Sobrang hirap. Solo lang na nagpapalaki, solo lang na nagpapaaral, walang katuwang. And that time, wala akong stable na source of income. So, talagang mahirap. So, kailangan lumaban sa hamon ng buhay. Wala akong choice. Kailangan kong panindigan at kailangan kong maging responsabling ina at magulang o ama din sa aking 4 na mga anak. So, nasama ako, na-invite ako sa CLS pa noon at FFL pa noon ng aking kapatid. During that time, kasambahay ako sa Sampaloc, Manila. So kahit malayo sa Sampaloc at Bagong Silangan, natapos ko yung CLS that time. Kaya napasama ako sa community na ngayon ay CFL na. So, noong naalaman ko yung first fruit, na-learn ko ang first fruit, mayroon kami kasing follow-up teaching after nung graduation. If I'm not mistaken, that was Sister Tess Torres, I think, na stewardship ang topic. So doon ko naintindihan, doon ko nalaman na may ganon. Pero may naririnig na ako that time ng tithing. 10% nga ang sinasabi, ang naririnig ko. Pero hindi ko yan maintindihan. Para saan? Bakit? At ba't kailangang magbigay? So pero, whenever I attend Sunday Masses, bibigay ako sa nagko-collection. So sometimes din, kung walang budget, hindi rin. Hindi rin ako nagbibigay. So, during that time na nalaman ko yung first fruit, as I said, kasambay ako. At 4 ang mga anak kong itinataguyod. So that time, mayroon na akong isang anak na nag-work. Pero mahirap pa rin. Mahirap pa rin. So nung alam ko nang may tithes, nagbibigay ako pero mabigat sa dibdib ko. Hindi bukal. Napipilitan lang ako kasi sabi ko sa isip ko, hirap na nga, kulang na nga, mayroong pang gastusan. So one time, mayroon kaming monthly prayer assembly sa Silangan. Bago-bago pala ako. Na-topic ulit about first fruit. So, si Brother Eric kasi ang chapter head namin. Sabi ni Brother Eric noon, bukal na nga, hindi na nga ikapo ang hinihingi. Yung kung magkano lang ang bukal sa kalooban, hindi pa kayo makapagbigay. Sabi niya, what if, kung yung 90% ay hindi na ibigay sa'yo ni Lord, yung 10% na lang ang sa'yo. Total sa Kanya naman nanggagaling ang lahat eh. Siya ang may hold sa lahat ng bagay. Siya ang kung anong mayroon tayo ngayon, siya ang nagbibigay. So, may karapatan siya kung tutuusin na, sige, 10% na lang ang sayo, sa akin ang 90%. So, doon ko naisip na, oh my God, ngayon nga 90%, hirap na hirap pa ako. Paano nga pala if talaga ba kung 10% na lang? How much more kung hindi ako maghirap? So, from that time, naisip ko talaga, nagbigay na ako. Regularly, kahit mahirap at hindi na mabigat sa dibdib ko. Hindi na bukal na sa kalooban ko ang pagbibigay. So alam niyo mga kapatid, siguro yung reward sa akin ni Lord, dahil sa regular akong nagbibigay ng first fruit, unti-unti umayos ang buhay namin. Ang mga anak ko nagkaroon ng mga regular at magagandang trabaho. And the best blessing na natanggap ko from God ay nakapasok ang aking anak na bunso as scholar ng CFL. Hesitant pa kami noon kasi magto-third year college na siya.
Pero kasi ang alam ko noon, ang grade 12, kakagraduate ng grade 12, yun ang pwedeng mag-apply sa scholarship. Pero nag-try pa rin kami. Sabi kasi ni Brother Joel, try lang sister, kung baka sakali. O di nagpasa kami ng requirements, and God is so good. And God has a perfect timing talaga. Nakapasok ang anak ko sa CFL, nag-aral siyang mabuti, and she graduated magna cum laude. Thank you, Lord, talaga. So sa ngayon, nag-aaral, nagtatrabaho na rin siya. Ako naman, napasok ako sa real estate industry. So hindi na ako kasambahay. I am the one accredited real estate agent. So talagang, oh my God, sobrang, God is so good talaga. Kaya sobra akong nagpapasalamat kay Lord. Sobra akong nagpapasalamat sa community dahil dito ko nakilala talaga si Lord. At dito ko nalaman yung giving back, yung pagbibigay talaga. Kasi alam ni Lord kung gaano yung paghihirap mo, nakikita niya. But mayroon ka pa rin i-share, mayroon ka pa rin may bibigay. So alam niya, nakikita niya, kaya i-bless ka talaga. So, dahil sa pagpapasalamat ko kay Lord, pinapromise ko na ang service ko talaga is laging nandyan. Lagi akong magsisilbi at pagbubutihin ko pa ang aking trabaho para makapagdagdag sa first fruit na ibibigay ko. Lagi akong mag-i-yes kay Lord kung ano man yung mga activities natin, kung ano man yung mga kailangan, hindi ako tatanggi dahil I owe a lot. All my life, whatever I have, I owe it to God. Thank you very much. And I'm sharing. Maraming salamat, Sister Marlene. Dati po siyang kasambahay. Ngayon, nagbebenta ng bahay. Ha? Saan tayo makakakita ng ganon? Di ba ba? Pero, Ate Marlene, para lang po hindi ninyo makilala yung anak niya na gumraduate ng magna cum laude, scholar po natin, tawagin po natin si Ferlyn. Good evening po everyone. So I am Ferlyn Lacabe. Na-feature na ako din dati sa CTN, but that time, I was just in the TV. So ngayon, in the flesh, I would like to thank the CFL community po talaga for sustaining, for giving me the opportunity to finish my 2 years in college kasi super hirap and that was pandemic din, no? Hindi ko alam ba't ako naiiyak pero but ayun nga po, that time I had a scholarship pero hindi ko siya na-reapply kasi pandemic noon siguro everyone was having their own, parang challenges din. So, hindi na reapply nung nag-aasikaso yung isa kong scholarship. And the night before enrollment, sabi ko, paano ako mag-enroll? Wala na akong scholarship, wala akong pambayad ng tuition fee. And then, that was the night na nagpuyat ako maghanap ng scholarship from other organizations. And then, the morning after, sabi ni Mama, mag-apply ka daw sa CFL scholarship, sabi ni Tito Joel mo. And parang kakagising ko lang nun, as in paglabas ko ng kwarto, yun agad yung good news sa akin. And parang yung puyat ko that time, hindi ako nakahanap kasi ng new scholarship. So, the morning I woke up, yun agad yung good news sa akin. And God is so good talaga, I'm telling you. And all the things na, yung process, yung interview ng CFL, during that time, hindi ko alam kasi yung sabi sa akin, ang test daw namin is all about grammar, all about English. My majorship is English. So, okay, kaya ko to. Tapos pagdating doon sa mismong testing, research. So,
hala, research, hindi pa ako nagre-research. Ang last research ko was grade 12. I was already third year at that time and fourth year pa yung research namin. So, I really had no idea anong isusulat ko. Habang nag-exam kami, I was singing a worship song. Habang nag-exam talaga. And after nun, may text na for the interview na next time. And sure na daw yon. Pag nag-interview ka, sure na yon na all throughout your fourth year, as long as you sustain the grades needed, makakatapos ka talaga through the help of the CFL community. So, sa mga shinare kanina, I would just like to end my sharing as well na I think hindi ako nakatayo ngayon if it's not for CFL community, if it's not for the scholarship. And last time, I think the CTN during March, I was able to translate the whole teaching, the whole talk about why do we need to suffer. So, translate ko yun from Tagalog to English. And I just realized na even bad things, binabalik sa atin. So, all the bad things that we do, the bad deeds that we do to others, may consequences. What more when we do good? What more when we do good to others? So, anong consequences kaya ang ibibigay ni Lord? Of course, mas maganda pa dun sa binigay natin sa others. So, that's it po. Thank you so much, CFL. Okay. Thank you, Ferlyn. No? It's very clear, brothers and sisters. The moment we give, we will always receive. Kung ano po ang binigay, higit pa ang babalik sa atin. Yun po, pagpapatutuo ito ng isang kapatid natin. Hindi ko po ito kwento, pero kwento niya mismo. No? So, we have a witness dito sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. At also, meron pa po tayong isang sharer. They are a couple. No? Member po sila ng health ministry natin. At makikita naman ninyo, they are very hip. Very hip sila, di po ba? Tawagin ko po sila, si Brother Felix at saka si Sister Vicky Zanyo. Good evening po sa inyong lahat. Magpapakilala lang po kami sa mga hindi kami kilala. Ako po si Brother Felix at aking magandang asawa ay si Sister Vicky. Actually, first time niyang mag-share. Actually, pinilit ko lang. Kaya that's a blessing, no? Okay. So, we first, siguro yung na-introduce sa amin yung community way back 1990. Spiritual community, CFC. And it evolved eventually to what we know as CFL, Catholics for Family and Life. At ngayon, kami ay nag-serve as heads of the CFL Health Ministry. Health Ministry kung saan we conduct medical dental missions in all parts of the Philippines, Luzon, like sa Cagayan, Bulacan, Pangasinan, not only mentioning Metro Manila, Aklan, Palawan, so and so forth and so on. Maraming lugar pa namin pupuntahan upang, sabi nga, let your light shine. So, it's a concrete way of giving our services, especially to the marginalized, no? Yung may mga sakit. So, naging member din po ako ng BOT, Board of Trustees ng CFL for a time, and currently a household head ng seniors group. So, kami yung isang leader ng household ng members ng mga seniors. So, when did we learn about first fruits? Actually, yung first fruits, yung unang konsepto na aking nalaman is during our CFC days pa, tithes giving. So, since then, we were never remiss in terms of giving tithes. Regular kaming nagbibigay ng tithes. Even during the pandemic, na talagang wala namang kita, no? Faithful kami sa pagbibigay ng tithes or what we call first fruits. Bakit importante ang first fruits? Nasabi na ito ni Brother Tetet kanina. First and foremost sa akin is it's an expression of love for the Lord.
yung pagbibigay natin ng first fruits, putting our love for God first over love for money. So parang ito yung ating expression of gratefulness, thanksgiving, sa lahat ng biyayang binibigay ng Lord sa atin, sa blessings na hindi mo minsan napapansin, pero ang dami-dami na palang binibigay sa ating buhay. So actually, yung pagbibigay namin ng first fruits, not only the community, but also in the church, sa parishes. So hindi lamang po limitado ang pagbibigay natin sa ating community, but also to our parishes. So importante po yun. Yung second is the reason na binigay din ni Brother Tetet na hindi mabubuhay ating community without funds, no? Yung tinatawag nating support, fuel, parang gatong yan para tayo umusbong as a community, CFL community. At evangelistic ng ating community at we need funds, especially for our missionaries, no? Pumupunta sila sa iba't ibang lugar at hindi naman po nila masusustain yung kanilang gawain upang ibahagi yung salita ng Diyos sa iba't ibang parte ng ating bansa o ng mundo kung walang support in terms of our funds. So, importante sa amin yon na kailangan isuportahan ating mission group, especially yung ating masisipag na missionaries na pumupunta sa iba't ibang lugar. At saka, hindi lamang po yun, kasi kailangan nating masustain din yung ating office, no? CFL office. We have staff, mga kawani dyan na ating nagtatrabaho na the whole day nandoon tumutulong para maganap yung ating mga activities. At saka yung suporta sa different activities like CTNs, BFFs, anniversaries, and even conferences. So, importante yun. Kaya wag tayo mag-atubili in terms of giving our first fruits. Kasi sabi nga sa Bible, sabi sa Corinthians, if I remember right, 2 verse 9, he who sows sparingly will just reap sparingly too. So, pag tayo ay he who sows abundantly will also reap abundantly. So, ibig sabihin nito, pag tayo ay kuripot o karimpot lang ating binibigay na kontribusyon, ay balit din yung blessing na darating sa atin. So, babalik sa atin ng konti lamang yung blessing. Pero kung tayo po ay maluwag, magbigay, generous tayo sa ating mga pagtulong, darating yung malaking blessing tulad ng panag-share ni Sis Marlene kanina. Secondly, another from the Bible, yung Proverbs, I think 3 verses 9, it says, honor the Lord with your possessions, especially with your first fruits of your income, of your increase, so that your barns will be filled with plenty and also your vats will be overflowed. So, ibig sabihin nito, we have to give honor o magbigay pugay tayo sa ating Panginoon by giving our first fruits generously. Kasi bumabalik sa atin to sabi nga, siksik, liglig at umaapaw. May konting kwento lang ako kasi very recently, very simple story, but maybe you can relate. Kahapon kasi, nagbigay kami ng tithes. So, for the community. So, ngayon, wala pang 24 hours, marami kaming natanggap na blessing. May dumating na isang bilao ng sushi, may bilao na mga prutas, may saging, at mga bottled na mga preserved food. So, hindi namin ina-expect to. At minsan, bigas ang dumarating sa amin. Hindi namin ina-expect yun. So, yun lang. Just continue giving without thinking of receiving anything. Sabi nga ni St. Francis kanina, ni Brother Tete kay St. Francis, it's in giving that you receive. So, importante yon kasi hindi mo malalaman, dumarating yung mga blessing. Malay mo, yung mga may kautangan sa inyo, magbayad sa inyo ng kaagad. There are times also, kasi ako ay isang manggagamot. Kasi may sometimes there are patients na promissory note. So minsan, binibigay ko na yun na wag na sila mag-settle ng anything. But there were times, bumabalik. At minsan, sobra pa. So yun ang mga blessing na dumarating na hindi mo talaga ine-expect na dumarating. Yun ang tinatawag na graces. Kasi yung tinatawag na graces,
these are the things that you receive that you don't actually deserve sometimes. So, yun. Ako'y natutuwa doon sa aming household before kasi umaabot kami ng 100% in terms of tithe collection. So, yun naman. Kaya kong pinapashare dito dahil napaka-faithful yung aming members in terms of giving. Although hindi man lahat ng panahon ay 100% yung nakapagbibigay. Minsan nakakalimutan. So, sa puntong ito, bibigay ko itong mikropono kay Vicky para i-share niya kung paano siya tumutulong sa pag-collecta ng tithes o ng first fruits sa aming household. Good evening, brothers and sisters. Okay. Ang isi-share ko yung ways o paraan ko ng pagko-collect sa aming ng first fruit. Sa household namin, talagang regularly and nakaka 100% or almost 100% kasi mga generous talaga eh. And dati iintindihan nila kung saan napupunta yung tithes yung first fruit na ibibigay nila. So, na-explain, ito yung parang heart-to-heart talk to ng mga sisters. Usually, sisters ang nag-uusap tungkol sa mga first fruits. Kaya, inaalam ko sa kanila ano yung mga best ways na mas madali silang magbigay. Kasi ang dami nating paraan. Diba, through dito sa CTN's first fruit table tayo, sa bangko, sa office, or mga online. And even sa household mismo, during our meeting, pwedeng mag-collect. So yung mga members namin, namimili sila. So may member kami na nagbibigay sila ng first fruit for yung 1 year. Mag-i-issue sila ng 1 check, but they have to identify na discover yung month from January to December. And even sa ngayon kasi may platform rin tayo na bank transfer. Isang transfer lang yon, i-indicate din nila January to December. Ang reason nila dito, sa ibang mga member namin, busy sila eh. So, para daw hindi na nila makakalimutan. So, 100% na sila for that year. Tapos, meron naman nagbibigay ng bank transfer monthly. Tapos, yung monthly na yon, magsisend yun sa office, and then isisend nila din sa akin, informing me na, Sister Vicky, nag-tithes na ako. Kaya ako updated kasi may listahan din ako sa member kung sino yung mga nagbibigay ng first fruit. So, meron din na sa member namin, alam din niyo ba na yung sa CFL office natin, pwede tayong tumawag doon na kung wala tayong time na magbigay, pwede silang mag-collect sa bahay natin to get yung ating first fruit. I-inform lang natin sila. Tapos, pwede rin din to sa table. Kaya yung mga members namin, na-avail lahat yung mga platform ng payment. So, yung sa household naman, kasi may mga members kami na hindi naman walang online banking, busy, hindi makakapunta sa bangko, nagko-collect ako. Tutok. Kino-collect ako during the first meeting of the month. So, i-inform namin, dyan na tayo. Kasi ako, nagbibigay ako monthly, isinasabay ko na yon. Sabi ko, sige, kukolektahin ko na, and then, pag nag-deposit ako sa bank, yung deposit slip na yon, lalagyan ko yun ng name ng member, isisend ko sa kanila na nag-deposit ko na, isisend ko sa office, and the office, si Sabi, will issue ng official receipt. Pag na-receive ko na yung official receipt na yon, isisend ko sa kanila through messenger. And they are aware na naibayad ko na yung kanilang first fruit. Tapos, pagka naman meron tayong CTN, binibigay na yung hard copy sa akin. Ganun ako mag-follow up. Pero huwag kayong matatakot pag naging member ko namin kayo. Kasi magpa-follow up. Kasi para sa ating community yun eh, para kailangan natin financial support. Tapos may time pa rin na
usapan na rin namin yon na pagka wala silang time magbigay on that period or hindi sila naka-attend, hindi ko makukolekta, magre-remind ako through text. So pag nag-text ako sa kanila, reminding them na, due na ng first fruit. Kasi pupunta na ako ng bangko. Kasi kailangan kong isabay kasi one time lang yon. So, magsasabi sila, Sister, pwede bang paabono muna? So, nag-aabono ako. Pero yung abono naman na yon, on the second meeting naman namin, binibigay naman kaagad nila. So, hindi reimburse. Kasi nga, hindi kami nagkita. So, para lang maano, kasi wala, busy, nag-work, ganon. Then later on naman, nasasanay naman na sila na yung system na ganon. So, pag nag-first meeting kami, nagbibigay na sila. So, nagagawaan na ng paraan. And then, ginagawa natin to, na binibigay natin, i-encourage natin at nare-remind sila, huwag tayo magsasawang mag-remind sa kanila kahit makulit na tayo sa pagpaparemind. Kasi hindi naman natin to ginagawa para sa atin. Ginagawa natin to para din sa kanila, for them to be blessed. Kasi the more they give, the more they are blessed. Pag blessed na sila, they are blessing to our community. Siyempre, i-increase yung bigay nila, di ba? Tapos, ang din naman, pagka yung nagbibigay tayo, ang CFL office, nagpo-provide din sa akin sa email. Pinapadalan din tayo sa email ng bawat yung first fruit report. So nakikita ko, naka-counter-check ko kung ano yung sa aking list, andun din. So, nagmamatch naman lahat and natutuwa kami na talagang na-imbibe na nila na magbigay ng regularly, consistently. Kaya nagpapasalamat na kami sa mga ka-household namin for being generous, tsaka cheerful giver. Kasi nga, alam naman natin, God's loves a cheerful giver, di ba? Tapos God knows kung siya ang number one sa puso natin, sa buhay natin. Kaya mabibless tayo ng gusto pag alam ni Lord John. Di ba? Gusto natin. Kaya, kayo ba mga brothers and sisters, blessed ba kayo? Are you blessed, brother and sisters? So, kung blessed kayo, you will be a blessing to our community. Di ba? Thank you, brothers. Dagdag ko lang, yung aming anak na si Kevin, singles na siya. So, since nag-singles na siya, regular na rin siya mag-first fruits. Regular na nagbibigay yung aming anak. Thank you, Brother Felix at Sister Vicky. No? Makikita po natin, napakahalaga din sa buhay nila ang magbigay. Pero, siguro po para sa ating mga household heads na nandito, I will admit, dito rin po ako kulang. Nahihiya akong mangulit, no? Bilang household head. Baka sabihin lang, sobra naman ito, kung makakulit, di po ba? Pero I think yun po yung susi. We have to guide them, to encourage them na magbigay. Not for anything, kundi para sila din po ay maka-witness nung biyayang manggagaling sa ating Panginoon. Wag po natin, tayo po nagbibigay, wag po natin to sarili, wag po tayo lang ang makikinabang. Tulungan din po natin ang ating mga kapatid sa household na makapagbigay din para pare-pareho po tayong mabless ng Panginoon. Amen! Amen! Yeah, hey! Okay. To conclude, we are called to evangelize, to shine, and be light to others. Para maging tanglaw, maging ilaw po tayo katulad ng panawagan sa atin ng Panginoon ngayong taon na ito, let us evangelize. And when we evangelize, we share the Word of God. We share our time, talent, and most especially, our treasure. Bakit po natin binibigyan diin ng treasure?
Kasi po kung anong mahalaga sa atin, yun din po ang pinahahalagahan ng Panginoon. If you give value to your treasure, God will give you more treasure dahil yan ang pinahahalagahan natin. And then, we give glory to God as a thanksgiving. Our first fruits merit God's favor palagi. Maniwala po kayo sa amin, sa mga nag-share, and I know sa household ninyo, meron din po mga makakapag-witness at makapagpapatuto niyan. When we give, we gain the merit of God, our Father in heaven. Commitment. Tanong ko po ngayon, after itong 45 minutes or so na pagkukwentuhan natin, can we commit now to offer our first fruits regularly? Gusto ko po marinig ng mga taga Cherapura. Can we now commit to offer our first fruits regularly? Gusto ko marinig ng mga ibang members natin sa Tarlac, Pangasinan, Cavite, Palawan. Can we now commit to offer our first fruits regularly? Yes. And because of your yes, brothers and sisters, now, witness the floodgates of heaven open before your eyes. Tanggapin ninyo ang biyaya ng Panginoon. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen! Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes, the